Magandang umaga po sa inyo lahat. Handa na po ba ang inyong mga pandinig? Nandito si Madam Baby sa may... naalala ko tuloy yung nag-pray kagabi. Hindi ko sasabihin kung sino. May nag-pray kagabi na natapat sa kanya yung baby nilabas. Ang sabi niya, pagnubayan niyo po, palakihin niyo po si baby nilabas. Sabi niya ka muna, sino ba yung baby nilabas? Malalaki, hindi malaki na yun. So nagtawa na lang kami, nagtawa na. Sabi niya, talo, hindi ko kasi tinanong kung sino ito. Be seated now. Patuloy po natin na bigyan ng parangal ng Panginoon, lalo na po sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. Again, the protocol when someone is standing in front, and most especially when it is time to preach the word, everyone should listen and give God due respect. Okay? Walang kukura. Pwede po kayong tumayo kung kayo po yung medyo inaantok. Pwede kayong tumayo sa may likod. Yun po yung ginagawa ko isa. Tumatayo ako sa likod. At sabay sinasampal-sampal ko ang aking mukha. Because I want to catch up with the worship. Romans 12, verse 1. Din po yung ating pinakapagtutunan ng pansin. Sino po nakaka-memorize po niyan? Pagkas mo yung kumain, please. Wala. Napakahalaga po ng talatang yan. Isa. I beseech you, therefore. May therefore po yan kasi galing po sa chapter 11, 10, 9, sunod-sunod. After the chapter 1 to 11, I beseech you, therefore. Brethren, by the mercies of God, plural mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable, the word service. As I always tell you, whenever that verse is mentioned, the word service is not the word service na paglilingkod, but it is literally interpreted in the Greek word as worship, which is your reasonable worship. Kaya ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol po sa acceptable worship. So akin po munang isususpend ang aking naputol na topic last time kasi 1 and 2 points lang po ako noon. Hindi ko tunuloy po yung first point. Ang message last time, okay, ay patungkol po doon sa worshiping in love. So pinakita po ko sa inyo ano po ba yung pagsamba sa Diyos. Marami pong mukha kasi ang pagsamba, maraming tawag. Okay, so nung nakaraan is worshiping in love. May naman po, ang pinaka-theme po natin galing sa verse na ito is, ano nga yung sinabi ko kanina? Acceptable worship. So, worship sa ibang translation. So, ginawa niya pong literal. Kasi sa Greek po yan is latreia, yung word na latru o meaning to worship. Latreia. Walang tao na hindi sumasamba. Lahat ng tao ay may sinasamba. Maging Kristiyano man kayo, hindi, may sinasamba pa rin kayo. Yung nga lamang po, iba't iba ng object ang tao ng kanyang sinasamba. May awit sa Ray Valera, sinasamba kita. Babae po yung sinasamba doon sa song. Millions of objects are worshipped in the world. Millions upon millions. Ang isang bagay na nakakalungkot, pag naging Kristiyano ka, tama ng object ng worship mo.
Tama na ang Panginoon na talaga natumbok mo Pero may dalawang klase ng worship ang Christians. Acceptable and unacceptable. So ang topic po natin ngayong umaga ay patungkol sa ano ba yung acceptable worship? To remind you, ang pagsamba ay hindi lamang kayo nandito. Alam po natin, ang pagsamba, makita po natin mamaya dito sa verse na to, is 24/7. Nandiyan po sa verse na yan, makikita niyo mamaya kung bakit. 24/7. Nakalagay ba dyan ng 24/7? Nakikita niyo, hindi. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Balik na rin niyo yung page. It's 24/7, maliwanag po dyan. Okay? And sabi ni Paul, whatever you do all to the glory, do all to the worship of God. Now the question is, let us now see ourselves if we are worshiping God acceptably. Because the Bible says, we are to present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable. So my main concern as a worshiper of God, which is the very purpose of my existence, the question is, wow, salamat, natagpuan ko na ang tamang sasambahin. But the question is my worshiping the true God, the right object of worship, is acceptable? Kaya hindi po bang sabihin na yung pagsamba ay acceptable kay God? Bakit naman? Ano ang pamantayan mo? Tingnan natin ang pamantayan ng Biblia. Ngayon, bago ko po tingnan dito, yung dalawang outline ko dyan, may tatlo pong idadagdag. Yung una po natin po yung dagdag. The acceptable worship. Number 1, the consolation. Point number 2, the oblation, the offering. And then po, pangalawa, the motivation, and then po sa verse. Pero yung consolation, kukunin ko po sa iba't ibang passage. Meron pong benefits ang worship. Number 1, inawit po kanina ni Brother Mark, the battle belongs to the Lord. And when I fight on my knees. Tama ba? Kapag lumalaban ako ng worship. Tingnan po natin ang 2 Chronicles 20:21. Simulan po natin. Sila po'y makikipagdigma. Then po galing yung binanggit kanina ni Mark na verse 15, the battle belongs to the Lord. Ibig sabihin ng mga kapatid, kapag kinuha mo yung battle, hindi iyon, ninakaw mo sa kamay ng Diyos. Natalo ka na, nagnakaw ka pa, hindi iyon, kinuha mo You're fighting the wrong war. It's not your battle, it's the battle of the Lord. Now what's the attitude if you want that the Lord will fight for your fight? Fight on your knees. Verse 21, ano sabi niya? And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Napakalaga ng word of mercy. Ano po ang ginawa ng army? Ano pong ginawa ng king when he had consulted with the people? He, referring to the king, he what? He appointed what? Valiant warriors? Giants? Commandos? Ang kailang niligay sa unang-unang frontliners, praise and worship team. Tuloy natin, verse 22. And when they began to sing and to praise, nung magsimula na silang sumamba sa Panginoon, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir. Tatlong conglomeration po ang kanilang kaaway, which were come against Judah, and they were smitten. Now, number 1, worship is 24/7. The battle is 24/7. And in order for you to always in the position of victory, fight the battle on your knees. Worship the Lord. You should always be tuning in your heart and soul with the mode of worship so that victory is always yours.
Okay lang ba sa'yo na natatalo ka sa laban ng buhay? Okay lang sa'yo? Hindi ko pakinggan yung message ko. Okay lang sa'yo. Okay ka pala maging talunan eh. Ako hindi ako papayag. Isa lang kung mabubuhay sa mundo, tapos talunan ako. Ganito lang ngayon mukha ko, talunan ba ako? Okay ka lang? Talunan ka? Oo nga, gusto mo maging matagumpay, pero hindi mo ginagawa ang dapat gawin. And when I fight, I fall on my knees. Gusto mo lang kasing kumapit. Hindi nakikinga kasi si Ora na ng preacher umaawit. Parang si Eli Soriano. So, unang-unang consolation, why we are demanded in the scripture, I beseech thee therefore, brethren, to keep on worshiping God in order for you to experience a victorious life. Maliwanag sa Biblia ang susi ng tagumpay natin, mga kapatid. Always be in the mode of worship. Kaya kung meron kang sisikapin sa buhay mo, ano man ang ginagawa mo, may pain ka ba? May pangangailangan ka ba? May trouble ka ba? May bagyo ka ba? May apoy ka ba? Sumasamba ka para manatili ang iyong pagtatagumpay sa iyong buhay. Amen? Because the moment you stop worshiping, you are getting from the hands of God the battle that does not belong to you. Maliwanag ba? That's the first consolation. Nakakalungkot, ang dami mga Kristiyano. They fight the battle that don't belong. The battles don't belong to them. And they are suffering. Defeat upon defeat, failure upon failure, miseries upon miseries. Tignan mo po yung group one time. Bakit sinabi sa Bible that we are more than conquerors to Him? Bakit tinawag sa Bible na tayo, Romans 8:37? Why we are called more than conquerors to Him? Palagay mo, Dennis. Nay, in all these things, sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema, we are more than conquerors to Him that loved us. Sino gusto sumagot? Gusto ko yung hindi nakakaalam ang sasagot para mali ang sasabihin niya. O sige, yung nakakaalam. Alam mo ni Ori yung sagot niya. Kasi parang Victor. We're more than conquerors means that we're not fighting anymore because God is the one fighting our battles. And we are more than conquerors. Nakuha niyo? We're not fighting anymore. The victory has been won by Jesus Christ on the cross and we are done. All we have to do is just to walk our victory and feel our victory and live our victorious life. We are more than conquerors. Oo, may reality of life, may pain, may sufferings, may needs. But we are to worship God in the midst of those things. Hello? Kung napapahaba mo sa unang consolation na. Number 2, consolation. Napakahalaga po nitong pangalawa. In Isaiah 43:7, again, tandaan niyo ba yung verse na yan? Si Merit lang ata nakakataon mo. 43:7. Everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Ano ang ibig sabihin ng to glorify God? Kevin, when we say, I am to glorify God, what do you mean by that? To give? To give His word? Paano pa? Ano bang naintindihan sa aking mga preaching dito? Pag sinabing I will glorify God, ano yung sabihin nun? Fellowship. Okay. Okay. Ano ba? Mahalaga. To manifest. Well, alam mo, nag-iisip ko. Hindi ko manifest. When we say to glorify, tama naman ang sinabi niyo lahat.
Pero isang binanggit ko dito, pag sinabi nga will glorify God, I will manifest. Okay. Pag ikaw ay sumasamba sa Diyos, at may pangangailangan ka at sinamba mo siya, hindi lang dahil may kailangan ka, sinamba mo siya, magmamanifest siya as Jehovah Jireh. If you are in pain and suffering at sinamba mo siya, He will manifest as the God of comfort. Pag nalilito ka, hindi mo alam kung sino pipiliin mo sa kanila, He will manifest as a God, your shepherd, Jehovah Roy. Siya ang mag-guide at papatulad ng bibigay ng wisdom sa iyo. Kung may digmaan ka, is the Lord of Sabaoth. The Lord of hosts will fight for your battle. And means we need to glorify God is to expose Him in my life. Ilabas ko siya. May pangangailangan ako is the God of my provision. When I'm in pain is the God of my pleasure. The God of my comfort. He is my everything. That is when you worship God. When you worship God, God manifests. Hindi pwedeng totoo yung worship mo, hindi siya nagpa-manifest. Sa Bible, pinapakita niya ang kanyang pagtanggap sa mga worship. Okay? Pag may nag-alay, kinakain ng apoy. Kinakain ng apoy yung kanyang alay. Pag totoo kang sumasama sa Panginoon, hindi pwedeng walang manifestation ng God sa buhay mo. Makikita yan. Are you a true worshiper? Ikaw ba, nakikita mo yung manifestation ng Panginoon sa buhay mo kasi worshiper ka? Kung ikaw wala kang makita, lalo naman ang mga tao sa paligid mo. Ikaw na, walang makita yung mga tao pa. At ang nakakalungkot, sa na makita ang manifestation ng Panginoon, hindi yung Panginoon na nakikita sa iyo. Baliktad. Worshipper ka ni God. Kaya in-expect natin yung mga worshipers natin dito sa harap, nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Lalo na ng kapamilya niyo. Amen? Lalo na ng asawa mo. Kung may asawa ka. Pag pinili ka dyan, wahan ka ng asawa para makita yung glory ng Panginoon sa buhay mo. Ha? Nakikita ba ni MJ ang glory ng Panginoon sa buhay mo? Amen? Nakakadalo pa lang ako ng mahaba ito. Okay, ito na ba isa sa pinakamagandang bagay pag sumasama kayo sa Diyos? Kasi nagagawa mo yung purpose mo. Di ba sabi ko sa prayer ko lagi, na Lord, we thank you that we are here to do the greatest thing that we can do, that is to worship. You know why? When we worship, there is a sense of fulfillment. Sumisigaw ka ng papuri sa Panginoon, umiiyak ka, habang sumasamba ka sa Diyos, kasi meron kang fulfillment na nararamdaman, because you are doing the greatest thing that you can do, and that God wants you to be doing for Him, that is to worship. There's a strong sense of fulfillment, number one, because that is the purpose why God created you, to fellowship and to worship Him. Nararanasan niyo ba yung fulfillment? Kaya excited ka pupunta rito kahit galing ka ng Cavite. Diba? Amen? Si Dennis, tsaka si Alex, galing pa po ng Pangasinan para magsamba rito. Layo ng pinagalingan mo Pangasinan pa. Ito, isa sa pinakagusto ko pag sumasamba tayo sa Panginoon. Okay? Are you ready? Psalm 16:11 lang naman. Psalm 16:11. Ano meron? Sa fellowship ni God. Ano meron? Ano. Ang sarap pamasyal sa iba't ibang lugar. Dahil masayang pumunta ng mga airport, balipat-lipat, ang gaganda ng airport nila. Ang sasarap ng pagkain sa airport. Kahit mahal, nasa airport naman, may dalang passport. Kumakain sa Hong Kong. Sa Europe, kumakain sa Tagaytay, ang sarap. Naghahanap ng kasiyahan. Abay, kahit sa kwarto mo lang,
Hindi mo kailangan ng passport yan. Nasa pagsamba ang tunay na kaligayahan. Kaso mga tao, pilo sa paghahanap ng tunay na kasiyahan na samantalang nasa presensya lang ng Diyos ang kasiyahan na yan. Sa pagsamba. Ang mga tao kung saan sa nagpupunta, hanap ng kaligayahan sa buhay, parang mga hilo, hindi nakikita ang kasiyahan sa Diyos. Nalulungkot ang Diyos para sa iyo, natagpuan mo na siya eh. Kung ano na bang hinahanap mo sa mundo? Ano bang kulang mo? Sabi po nung isa nagkakasal. Man, you complete the woman. Woman, you complete the husband. No, it's wrong. It is God that will complete you, not your husband, not your wife. Amen? Yan po yung commodity, yung pleasure at yung joy na grabe ang kinita ng mga tao sa mundo for entertaining the world. Ang daming yumanga mga artista sa Hollywood upang bigyan ng kasiyahan ng mga taong nalulungkot sa mundo. Pag ini-interview po ang mga nagpe-perform sa mga Got Talent, sisikapin ko po na ibibigay ko nga ang pinaka-the best para mapaligaya ko po kayo. So, ibig sabihin yung mga tao naghahanap talaga ng kaligayahan. Ang problema, yung tao nagbibigay ng kaligayahan, malulungkot din. Papakamatay pa nga iba eh. Lipat-lipat nga sila ng asawa kasi hindi sila masaya sa buhay nila. Ayayaman naman nila. Bakit? Pag natagpuan yung kasiyahan sa Panginoon, kaya ka naman hanapin pa. At nakahanda ka na magpasaya ng mga tao sa paligid mo kasi masaya ka na sa Panginoon. Pero kung wala kang pakalam kung mapasayin ng tao hindi, sarili mo lang iniintindi mo, hindi mo manatagpuan ng kasiyahan sa Panginoon. Hello? Hello? Are you there on the other line? End of the line? We are urged by the Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, you worship God. In Him is the fullness of joy. A lot of people are forfeiting so much joys in life. Paggabi, nag-prayer fellowship kami, ang saya-saya namin. Pinasaya kami lalo ni Beno kagabi. Nasa ulit na kwarto lang kami. Pumawin kami ng face the victory we know that all. Kasama namin si Ora sa online. Habang kumakit ako, paling ko si Ora, ilig-ilig talagang asawa, nagsisika maging senior eh. Okay. Another verse about worshiping God. Ang nagsabi nito ay yung pinagaling, ay yung mga taong nagusyoso sa pinagaling ng Panginoon sa Kristo. Binagin ko na ito last time, John chapter 9, verse 31. John. Basahin nga po natin sabay-sabay please para mag-participate naman kayo. Begin. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth His will, him He heareth. Are you a worshiper? You have a very powerful prayer life because you always have God's undivided attention. You always have His eyes and ears when you pray to Him. Di ba ang sarap nung nananalangin na kapag alam mo nakikinig ang Diyos? Ang prayer mo para sa iba, baka sakaling marinig. Malay mo, marinig ka mo. Oy, if you're a true worshiper of God, sabi ng Bible, He hears you. He's attending to you. You are never insignificant before His presence. No word that is insignificant. Any word you say to Him matters most. Sure, pleasing. Ramdam niyo ba yun? Pagka kayo ay nananalangin.
na you feel so important before His presence because you are His child? Nararamdaman ba yung sarap sa pananalangin kasi alam mo may nakikinig? Ang sarap na kapag nakausap mo, nakatingin sa'yo, nakikinggan ka na sumasagot ng tana. Pero pag nakausap mo, parang hindi ka pinapansin, parang ang walang kausap, ewan ko, kung dadagdag ka pa rin, may tama ka na nun. Pag naramdaman kong hindi na nakikinig ang kausap ko, pag may mga bagong kakilala, hindi mo ko nagkikwente. Oo, kung hindi ko na pakikwente. Makakahala tayo. O, ikaw naman ang kwento. Dami ko na kwente. Nakakata mo pala. A good conversationalist is a good listener. Training po yan. Kung may kausap ka, dalawang mata na nakinig sa kanya, hindi ka nagsa-cellphone. Sige, wala nakikinig ako sa'yo. Ako tinipigil ko nung sasalita. Ipalin mo ng cellphone mo. Amen? I'm a worshiper of God, and then of God gives His all attention to me. Whenever I do. How about you? Malakas na loob kong manalangin ang mga tao sa ibang bansa, kahit di lang kilala. Si Netanyahu, di ko kilala niya, di ko niya kilala eh. Pero pinipray ko siya, naniniwala ko, sinasagot ako ng Diyos. At sabi ng Biblia, panalangin ng Israel. BBM, di ba? Doon natin kami ni BBM before. Hindi ba kami kakilala din? Yung picture lang kami before. Katabi kami eh. Lamang lang siya ng konti sa akin kasi yung ganito. Magputi. Pinipray ko si BBM. At naniniwala ko yung prayer ko sinasagot ng Diyos. Para sa kanya. Why? It's not about Him. It's about me praying for Him. Last, the consolation. Ano yung mga sinabi ko? Sasabi ko lang, nalimutan yung agad. Closing na tayo. Victory. To glorify is to manifest. When you worship God, God manifests. 3, strong sense of fulfillment. Wow! Wow, sumasamba ako sa Lord. Pag ako nasa kwarto at nananalangin, nababagay ko, Lord, salamat na marami. I am in a very, very joyous moment right now because I'm worshiping You, doing the greatest thing that I can do in my life. I can sense fulfillment. Mga bad, pleasures. Panglima, powerful prayer life. The consolations of worshiping God. Last but not the least, sabihin ako sa inyo, hindi ako naging kanina ito. Pagdating sa heaven, alam naman natin, one of these days, mamamatay tayo kung hindi pa tayo uunahan ng pagbabalik ng Panginoon. By the way, pakinggan niyo po kami sa minsan, si Eric Stegelbeck. Mag-subscribe po, siya po ay maka-Diyos na nagsasalita ng mga prophecies. At ang focus po ng kanyang pagbabalita ay ang nangyayari sa Middle East. Ako po ay natutuwa doon sa nakikita ko na nangyayari na buong-buo na po yung tinatawag na conglomeration ng mga countries na binanggit sa Ezekiel 38. Nagkaroon po ng matinding alitan ngayon kasi napatay po ng Israel yung leader ng Hamas, Haniyeh. Tapos ilang mga top officials ng Hezbollah. Sa loob mismo ng Iraq. Sa loob mismo ng Beirut, binabanatan ng Israel. Okay. Habang nagsasalita po yung bagong presidente, di ba namatay po yung Nasrallah sa helicopter? Ang bagong presidente habang nagsasalita ng gaganti sila, lubusog po ang nagpakitang gilas po ang Israel, mababa ang lipad sa Beirut. Ibig sabihin, sige, subukan yung lumaban. So yun po yung nangyayari. Nag-meeting na po ang Iran, ang Turkey, at ang Russia. Sila po yung main character po sa Ezekiel 38. At yung tinatawag na Ring of Fires, the Houthis, the Iraqis,
Dito po sa may Hamas. So lahat po yan, ang alam po ng Israel, sabay-sabay lulusong po yan sila. Sabay-sabay. Ang pinakalitis pong balita, kaya medyo alaman po silang lumusong kasi may nag-send po ng message sa Iran. Kapag ginawa niyo yan, madedevastate kayo. Galing po sa Amerika. Kaya nag-aalaman po sila, pero galit na po sila. Naninimbang po lamang sila talaga itutuloy nila at hindi. So, ibig sabihin ng mga kapatid, 2,600 years ago, Ezekiel made a prophecy about the conglomeration of nations, mentioned 2,600 years ago, na wala pa naman silang existence. Di pangalan, wala pa nga ang iba. So, nangyayari na po ngayon. Sa mga kapatid, alam naman natin, pagdating ng kabilang buhay, may giving of rewards. So, tatlo po yung binanggit ko, di ba? Merong rulership. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. May rulership. We were born to rule and to reign. Here and there. So ang bata yan, sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng ginagawa natin, enter thou into the joy that is rejoicing, that is level of rejoicing in eternity. At ang nakakatawa po sa Daniel chapter 12 verse 3, tayo po lahat, ito magiging po natin ito finally. Daniel, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So yung mga taong ginagamit ng Diyos, mga wise sila, na nag-aaral ng kaluluwa sa Panginoon, sila po yung magiging parang decorative, parang mga stars doon sa heaven, di ba? Forever and ever. Ang sabi doon, shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Ano yung ibig sabihin yan? Yung crown na ibibigay ng Panginoon sa atin is your capacity to give God the glory for eternity. Because the purpose of God creating us is to give Him the glory. And your capacity to glorify Him depends on how much crowns you will receive. And the basis, ladies and gentlemen, finally, and the basis sa pagbibigay ng crown sa kabilang buhay is how much you worship Him. How much you give Him the glory habang nandito ka sa ibabaw ng buhay. Inuulit-ulit ko po sa inyo yan kasi malapit na pong dumating ang Panginoon. Stop malingirin. Stop galabanting. Let's mean business with God. Nakakalungkot no, yung sigaw ko ng sigaw dito tapos meron dito baka nga maiwan pa. O kaya pagdating sa kabilang buhay, kakabot ang ulo. Hindi ako nakinig kay Pastor. Hindi ako nakinig. Nagpatawa ako. Ika nga. So yun po yung aking grind sa puso ko mga kapatid. Matatapos ang buhay dito. Hindi na tayo ganito pagdating ng araw. Tapos na. And by the way, meron po nagsabi sa akin ng feedback na meron pong prophecy na ang lindol malapit na dito sa kanya. Ito po kasi yung pinaka-center ng Big One. Okay? At nag-worship tayo dito, wala akong tatapos sa labas. Okay? Para sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay tayo. Kung protection na ng Panginoon. Yun po naman kasi talagang parating po yun dito sa lugar na to. Yun nga lamang, i-memorize nyo na po yung Psalms 46, 1-3. So yun po yung antidote. It's not about the earthquake, it's about your faith. Saan ka man naruroon? Pag lumindol po na sa third floor, kung hindi ako tatapos sa labas, tatalong sa bintana. Joke lang ako. Mananalangin ako sa sulok. And I will be covered by the mighty angels of God. Amen. Psalms 46, 1-3 po yan. Pag hindi nyo memorize yan, wala akong pakalam sa lindol. Bahala ka sa buhay mo. Memorize it. Pag lindol yan eh. Pag tsunami pa. Oh, saan ka pa? Sorry ho, walang pangulan dyan. Hindi problema ang ulan eh. Tsunami, lindol yan. Verse 10. Psalms 46, 1-3.
Okay, mga kapatid. The basis of God giving you reward is how much glory you gave Him while here on earth. So your main business, whether you eat or drink, you wash your clothes, you clean the house, you do your job in the office, whatever you do all to the glory of God. And that is the basis of God giving you a reward. Okay? Ilang beses ko na sinabi dito yan? 1,000 beses na, bahala kayo kung kayo makikinig ng internet. Redeeming the time for the days are given. Anong verse? O ito hindi nyo alam. Ephesians chapter 5, verse 16. Verse 17, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ano bang kalooban nito sa'yo? Sikapin mo, mag-glorify mo si God. So yun po yung mga consolations at quickly, kasi late po tayo nag-start, makakala niyo po. Hindi tayo nag-start ng 10:30. Almost 12 na po tayo nag-start. Umawin po sila ng 30 minutes, 30 minutes pa lang po ako. Kasi, si Mark, diba nabihin sa akin eh. Ako nga masama dapat ang loob sa'yo. Joke lang. Yung consolation, first point po yun. Sa totoo lang, introduction nga lang po yun. Point number 2. Direct po natin sa Romans chapter 12, verse 1. Romans 12:1. Yun po lamang yung focus ko eh. Ano po yung first point ko? Doon sa gumagawa ng aking outline, wala dito, no? The consolation. Again, 6. Right? Now, the oblation. Pag sinabing oblation, the offering. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye offer. The word present is offer. That ye present your bodies a living sacrifice, holy. Ano po ba yung hinihingi ng Panginoon sa atin na offering? Ano po ba yung dapat na i-present natin sa Lord? Sabi po ng Bible. Pera, magandang boses, magaling na talent. Kasama po yun, pero sabi po doon, bodies. Talking to a congregation. The Roman Church. Yung mga katawan ninyo. Bilang buo, as a church, a living sacrifice. Kung individual po, body, ang ating pag-uusapan, ialay mo ang iyong katawan. Bakit po katawan ang sinasabi dito? Pag sinabi natin katawan, life, what you do with your body is your life. Naliwanag? Ialay mo ang iyong buong buhay. Yun ang ibig sabihin po niyan. Living sacrifice. Ipaliliwanag ko po yung living sacrifice konti. Pero yung pong body, yun po yung hinihingi ng Panginoon, yung iyong buhay. Hindi po yung katawan, Lord, ito yung katawan ko. So yung totality ng life mo, kasi what you do with your body is your life. Ialay mo yung buhay mo, sabi ng Panginoon. Okay? Kasi ang nagre-represent ng iyong buhay ay ang iyong katawan. What you do with your body is what you do with your life. Pag sinabing, si Mark, lasinggero yan eh. Ano ba yung naglalasing? Katawan niya. Bakit siya tinawag na lasinggero? Kasi yun ang ginagawa niya sa kanyang katawan. Si Big Boy, sugarol yan eh. O ay bakit tinawag na sugarol? Eh yun ang kanyang ginagawa, ay nagsusugal eh. What you do with your body is your life. Tama? Kaya sabi po ng Biblia, ialay mo ang iyong katawan. Ang katawan ang representasyon ng lahat ng bagay sa buhay mo. Ano bumubuo ng iyong katawan, ng iyong buhay? Okay, tingnan po natin. Sa Luke chapter 14, verse 26.
If anyone come to me and be a worshiper, and hate not his father and mother, ang bumubuo kasi ng buhay ng tao, ay mga kasama natin sa buhay. Di ba? Father, mother, wife, children, brethren, sisters. In his own life, also, he cannot be my disciple. If you will not give up your life to me, if you will not offer your life to me as a whole, everything, give up everything, everything that gives you meaning in life, you cannot be my worshiper. Ang kanyang demand ng Panginoon, ialay mo yung buong buhay mo, verse 33. Let's jump to verse 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. He cannot be a worshiper of mine. He cannot serve me. He cannot worship me. So kaya ang demand po ng Panginoon, atin pong liwanagin, ako po ay going back to basic, kung tayo po ay sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ang hinihingi po ng Panginoon sa akin ay ang pag-alin ng buong buhay natin sa Kanya. Dahil hindi po pwedeng hindi. Yun po yung sinasabi ko kanina, nakakalungkot, tatagpuan mo na ang tamang object ng pagsamba ko. Pero hindi mo naman sinasamba siya ng acceptable. Kasi hindi mo naman inaalay ang buhay mo na buo sa Kanya. Ano ibig sabihin ng inaalay yung buo? Nung hiningi ng Panginoon kay Abraham ang kanyang anak, ibig sabihin, yung kanyang anak, yun ang representasyon ng lahat sa buhay niya. It means everything. Doon nakasinalay ang pangako ng Panginoon. Nabibigyan siya ng maraming lahit, sali-saling lahit. Yun ang tunay ng kayamanan. Isaac was a full representation of the total being of Abraham. Not the wife, not the sheep, not the goats, not anything, but Isaac means everything, and God said, give it to me. Give him to me. Or ibig sabihin nun, ialay mo, nakahanda akong gawin ko anong sasabihin ko sa'yo para gawin mo sa kanya, patayin mo siya sa harapan ko, gawin mo yan. Yun ang ibig sabihin po na ialay mo yung buhay mo sa kanya. Ibig sabihin nun, yung aawigin mamaya ni Ma, make my desire your own. Lahat ng desire ko dapat ikaw. Let my will be your will. I have no will of my own. Yan ang ibig sabihin ko pag ialay mo ang inyong katawan sa Diyos. It includes everything. Your talent, your treasures, everything. Your time, in everything. Kaya ang pagsamba po sa Panginoon 24/7 because God wants life. 24/7 because God wants life. Pag sinabing life, buong buhay mo, kasamang time mo. It's just a matter of Sunday offering your life to God. It's not Monday offering your life to God. It's your entire life and the whole of your life. In your entire being, while here on the planet Earth, give your life to worship God. Yan ang demand po dito sa Bible. If not, nothing. No worship that is happening. Because God's demands, which is logical, the word reasonable is logical. Reasonable worship when you offer your body to the Lord. Hindi na ikaw may karapatan sa katawan mo. Hindi na naiigan eh. Di ba? Anong tawag dun sa taong gamit ng bagay, hindi naman sa kanya? Anong tawag doon? Naalala ko yung pinipitog sa inyo, meron akong karungan doon. Lahat na lang ng gamit, hiniram. Nagreklamo na mga karumays, gamit ng mga gamit. One time, umuwi ako sa room ko. Nakita ko yung note. Ginamit ko ang bag mo. Lahat ng gamit, tinaog doon sa aking bed. Hindi na tama ito ginagawa ng tao ito, kinausap ko siya. Simula noon, naging best friend ko, naging kaibigan ko. Kinausap ko siya na may pag-ibig. Magpapasol ka ba talaga? Simula noon, pinagsusuli niya, mga pantalon, mga sapatos na pinagagalan niya. Totoo yun. At pastor po siya ngayon, pero marami po sa amin dito po nagpapastor. Anong tawag sa taong gamit ang gamit, hindi naman sa kanya? Pati toothbrush, ginagamit. Hindi ho siya, hindi ho siya. Anong tawag term? Parasite? Ano ba? Ha? Abusado. Tama. Ano ba? Ang kabal. Maraming Kristyano, ang kabal din alam eh. Abusado.
gobyerno. Niligtas ka nga lang eh. Tawa niyo? Wala kayong karapatan sa buhay niyo kung saan niyo gagamitin. Huwag kayong magpaka-abusado. If you're a worshiper of God, give God His term. Ialay ang iyong buhay completely. God is God. There is no negotiation about worship. God cannot bring down His value. God cannot devaluate Himself to what you want. He has His own value. Give Him the value. He gave His life for you, and you ought to give His life for Him. That's just so basic. Well, hereby perceive we the love of God that He gave His life for us. And we ought to lay down our life for Him. That's just basic. Kung hindi nyo naintindihan yan, wala kayo naintindihan sa Christianity. Pag dami Kristiyano, uupo lang, uuwi na. They're not worshiping. Nabubuhay ng Monday, ganun pa rin ang ugali, hindi naman nagbabago. Next slide. Present your body, your whole life, a living sacrifice. Ano ibig sabihin ng living sacrifice? In comparison sa lumang tipan, pag nagaling po sila ng kanilang tupa, ang sabi po doon ay haing patay. Pinapatay. O ano? Hindi po living sacrifice ang tawag doon, dead sacrifice. Yan po ay ina-itemize ng Panginoon sa Book of Leviticus. Chapter 1 pa lang. Maliwanag doon, maghahain ka ng banal na hain. Pero pinapatay. Sino pumamatay sa tupa pagpapatay pag-iaalay? Alam niyo kung sino? Ikaw mismo nag-alay. Papatong niyo kami mo sa tupa pag umagas ka ng kasalanan mo. At pagkatapos papatayin mo siya. Dead sacrifice. Sa lumang tipan, hindi po ganun gusto ng Panginoon. Kasi may namatay na para sa iyo. Ihain mo yung iyong buhay as a living sacrifice. Ibig sabihin ng sacrifice, kinalimutan mo na yung buhay mo. Sinacrifice mo na yung buhay mo. Kasi si Kristo, kinalimutan niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay sa iyo. Kalimutan mo rin yung buhay mo. Ialay mo sa kanya a living sacrifice. In His total disposal. Yun ang ibig sabihin ng living sacrifice. Okay? Body. A living sacrifice. Pangatlo. Ano sabi sa verse? Present your bodies a living sacrifice. Next. Holy. Your body a living sacrifice, holy. And then, acceptable unto God. Pag hindi body, buo, living sacrifice, no will of your own, hindi banal. Okay, by the way, ano ibig sabihin ng banal? Gusto mo magkaroon ka na intindihan pag sinabing banal? Unique, separated. Kaya pag sinabing banal, separated sa mundo, separate sa kasalanan. But the word banal is separated and unique. Okay na point? Kaya ang buhay ng Kristiyano is separated. Unique kaysa mundo. Hindi tayo pareho nila. Kung tingin ang kapitbahay mo, tingin ang pamilya mo, pareho ka lang din, hindi ka Kristiyano, hindi ka separated. Yung buhay mo walang kakaiba. Nakakalungkot pa ang iba. Di ba? Mas mabuti ba yung hindi Kristiyano sa kanila? Nakakalungkot, di ba pakinggan? It's so sad. So sad. Okay? Ayun ang sad. For what I have just said. Minsan na tayo mabubuhay sa mundo. Gawin natin ang tama. Minsan na tayo mabubuhay. Amen? Gawin natin ang hinihingi ng Panginoon sa Biblia. Holy, living sacrifice. Acceptable. Okay. Before I proceed to the last point, which is the motivation, it's very important. Very important. In Genesis chapter 4, huwag na po natin titignan kasi mabilisan po ito. Sumamba si Cain at saka si Abel. Hindi tinanggap ng Panginoon ang Cain, Abel. Wala nagagawa. Tama, nakikinig pala. Sinusubukan ko lang eh.
Hindi tinanggap ng Panginoon ang offering ni Cain. Di ba? Bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang offering ni Cain? Kasi puro pagkain. Hindi yun. Galing sa kanyang ani. Di ba? Bakit tinanggap yung kay Abel? Kasi siya sumunod sa acceptable worship. Na kapag sasamba ka sa akin, dapat meron kang papagayang hayop on your behalf. Ibig sabihin nun, dinidil mo yung sarili mong kasalanan, ito yung offering ko sa'yo. May papagay na kumpupa sa harapan mo. Ano yung point? Kaya acceptable. There is brokenness. The acceptable worship is when you present your body a living sacrifice, holy and broken. Kaya acceptable worship ang tawag. Okay? So before I proceed to the last point, I will give you ilang verses about brokenness. Okay? Psalms 51 verse 17, 1. The sacrifices of God are a broken spirit, presented a living sacrifice holy, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. Yan ang tinatanggap ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Cain, ay, dinala mo. Ba, ito yung pinaka-the-best na ano ko eh. Oh, lalaki ng mga patatas o, lalaki ng mga kamatis o, sibuyas, bawang. I have no use of that. That's not my requirement. Yung kay Abel, this is what I like. Dapat si Cain, nung malaman niya, hindi tinatanggap ng Panginoon yung offering. Kinausap niya ang kapatid. Ano ba talaga kalooban ng Diyos? May tinagibig sa akin, hindi. Hindi! Pinatay niya pa yung kanyang kapatid, naingit siya. Pinanindigan ang kanyang mali. Kayo, alam niyo alam, paninindigan niyo ba yung mali niyo? Lalabas ba kayo dito sa kwartong ito na yung inyong mali, tutuloy niyo? Be corrected. Ialay niyo ang tama para magkaroon tayo ng acceptable worship, para maranasan ang victory, ang glory, ang pleasure, ang lahat ng pagpapala ng tamang worship. The manifestations of God. Don't harden your heart. Don't be stupid enough to harden your heart when God is talking to you about what He likes. He is serious. He is not into negotiation with you. He is telling you what He likes. Hello? God is serious. Ay, liwanag o. Yan naman ang tinatanggap. Broken heart. Hindi po yung broken sa pag-ibig ha. Hindi yung broke sa pera ha. Yung alam mo makasalanan ka, kailangan mo ang Diyos. Alam mo makasalanan ka, pinatawad ka ng Diyos, broken ka. Amen? Okay, finally, before I proceed to the last point. Okay. Ito po yung pinaka-verse na gusto ko din i-share sa inyo na nababanggit ko na, kukumpletuhin ko lang. Isaiah 66, 3, 4, 5. Isaiah 66. Verse 2, simula sa verse 2. For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord, but to this man will I look. Marami akong ginawa, marami magandang bagay akong ginawa. Ang sabi ng Panginoon, pero sa taong ito ako nakatingin. Sino yon? Sino yung taong ang kanyang mata ay na-capture ng Panginoon? Come on, tell me. Sa kanino? To him that is poor and of a contrite spirit and trembleth at my word. Maraming magandang pwede pagtuunan ng Diyos ng kanyang mga mata. Marami siyang nilikha sa ibabaw ng mundo. Pero ang kanyang mga mata is captured, fixated, attracted to the people who have broken hearts. Do you have that? So your worship is acceptable. You've got the attention of heaven. Ang kabaliktaran po niyan ay pride. The Lord is turning away His face against that person ng isang walang pagundangan sa kanyang kalooban. Hello? God resisted the proud, but He giveth grace to the humble. Broken.
Do you have a broken heart? Brokenness is not just for Sunday. Brokenness is not just when you do your quiet time. Brokenness is a lifestyle. Being broken for me. I need God in my life. I am nothing. I am nonsense person. Wala akong kwentang tao. Kung wala ang Diyos, wala akong kamuluhan, wala akong kwenta, wala akong alaga. Only God can fill up my life. That's brokenness. God can only meet you. And God can only appear before you if see you broken. Maliwanag po ba? Maraming verses yan, hindi ko nadadamihan. I'm running out of time. And then finally, ano yung unang point ko? The consolation. Pangalawa, the oblation. Anong nire-require ng Panginoon? Acceptable worship, present your body, holy, living sacrifice, meaning broken. Totally, wala akong will of my own. I give my will to the Lord completely. I will not live my life the way I want it. Lastly, the motivation by the mercies of God. Okay? By the mercies of God. I will have it to my as I preach this last point. I want you to really pay attention to what I'm saying. Okay? Anong hinihingi ng anong motivation natin? Bakit natin iaalay ang ating buhay sa Diyos? May I have your eyes on me? Bakit iaalay mo ang buhay mo sa Panginoon? Bakit ibibigay mo sa Kanya yan? Ang sabi sa Biblia, by the mercies of God. Ang ibig sabihin ng by the mercies of God, matapos nang banggitin ang Kanyang ginawa. From chapter 1, matapos niyang ipakita sa atin kung gano'n tayo kasamang tao, kung gano'n tayo makasalanan. At pagkatapos siya namatay para sa atin. Romans chapter 5, verse 8. Nung tayo makasalanan pa, inibig niya tayo. Naintindihan niyo po ba yun? Yun ang sinasabi po ni Paul, I urge you, brethren, therefore, by the mercies of God, pinakita niya ang pag-ibig niya sa iyo ng walang kapantay. Minahal ka niya sa kabila ng pagiging makasalanan mo. That is His mercy. And because of that mercy, you are to offer your life to Him. Naintindihan mo bang nahambag na nandun sa iyo? Naintindihan mo bang napakadakila na kanyang pag-ibig? Yung kanyang pag-ibig ay nag-a-attract sa atin. For the love of God constrained and pain. Kung wala ka nakita ang ganda ng Diyos, wala ka nakita ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig, hindi ka mamomotivate para ialam mo yung buhay mo sa Kanya. Wala kang pake. Pero kung sino man dito na alam mo ikaw ay nakakita ng pag-ibig ng Panginoon, inihayag ng Diyos sa iyo ang kanyang kadakilaan, minahal ka niya sa kabila ng pagiging puti ka, sa kabila ng pagiging masama kang tao, napakadakila ng kanyang pag-ibig. And that will not withhold you to give your life to Him. Amen? Yun po yung motivation natin mga kapatid. That is a church. Binigyan niya ang kanyang buhay, banal na buhay, banal na dugo, upang siya ay magdaan ng mga tao magpapakabanal at iaalay ang buhay sa Diyos at pupurihin siya ng buong kabanalan.